And then mga kababayan, meron tayong update dito. Merong request dito si Antonio Trillanes. So kanina ang dami nanood kanina, pumalo tayo na 1,800 kanina eh. So yung content natin kanina tungkol nga po sa sinabi nga po ni Trillanes na sinasagot niya nga po si Harry Roque. So hindi pa po nakakapanood, panoorin niyo na lang mamaya pagkatapos ko dito. So ayun mga kababayan, no. So ngayon, merong request ngayon si dating Senator Antonio Trillanes. So ang sabi nga po ni Trillanes, okay? Trillanes ask Amy Marcos probe Duterte China PAC about Ayungin Shoal. Okay. Kasi mga kababayan, nung merong interview si Amy Marcos, I think sa DCWB ata yun, kung di ako nagkakamali, ang sinisisi talaga ni Amy Marcos kung bakit daw nagkakagulo yung West Philippine Sea ngayon, si Pinoy at saka si Trillanes. Ayan. So ngayon, sumagot si Trillanes. So ngayon, ang pinaka rebat ni Trillanes, bakit hindi mo imbestigahan yung Duterte China PAC? Kasi mga kababayan, si Amy Marcos po kasi, siya po yung committee, yung chairman po ng committee ng Foreign Affairs. So trabaho niya talaga yon. Pero ang masasabi ko lang dito, good luck. Good luck. Kasi si Amy Marcos po talaga, pro-Duterte talaga. Inamin niya po talaga sa mismong interview. So dito sa request talaga ni Trillanes na magkaroon ng probe. Actually, na-content ko na to, di ba? Siguro napanood nyo yun, di ba? Na kinontent ko nga na kung totoong Trojan horse si Amy Marcos sa mga Duterte, tama ng drama yan. Tama ng drama yan. Sa tingin ko, ito na yung pinakatamang panahon para imbestigahan na sa loob mismo ng Senado yung China PAC. Kasi wala naman pwedeng ibang gumawa nito, si Amy Marcos lang. Not unless nagagawa po ng subcommittee si Mig Zubiri. So, good luck. Maniniwala ba kayo na si Mig Zubiri gagawa ng subcommittee para imbestigahan si Duterte? Sa tingin ko, hindi. So, kayo din ba, naniniwala din po ba kayo na si Amy Marcos gagawa rin po ng isang probe para po imbestigahan yung Duterte-China PAC, yung Gentleman's Agreement? Sa tingin ko rin po, hindi. So, bahala ka, Trillanes. Good luck. So ngayon mga kababayan, so sabi dito ni former Senator Sonny Trillanes is petitioning Senator Amy Marcos to launch an inquiry into the Gentleman's Agreement between former President Rodrigo Duterte and China regarding the Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Actually mga kababayan, yan po ay na-post niya sa kanyang Twitter. Okay? So ito yung sabi ni Trillanes okay? Senator Amy Marcos, so nakatag pa talaga, no? Kindly watch this explainer para magka-background ka ng konti before talking to the media. So, wala ka palang alam eh. Better yet, I am requesting you as the chairperson of the Senate Foreign Relations Committee to conduct an inquiry to shed light on the matter, tapos isama na rin ang secret deal ni Duterte sa Ayungin. Ganito dapat mga kababayan. Para malaman po natin yung katotohanan, dapat po magkaroon po ng probe. Hindi naman natin gigisahin si Digong eh. Ang importante lang dito, malaman po natin yung katotohanan. 'Di ba? So ngayon, actually may video dito. Video na ba tayo? Yung inyong reaction doon sa sinabi. Yan. So ito, panoorin natin to Itong video po na to ni Senator Amy Marcos, ni Babalina. Secretary Roque na merong kasunduan, verbal agreement daw po si dating Pangulong Duterte sa China na usapan po tubig at saka pagkain lang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre, walang pang reinforce o walang mga semento pampalakas doon sa Sierra Madre. Sa iba po kasi like dating Chief Justice Antonio Carpio, sabi niya it's practically binigay na po ni Duterte, dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kasi kung wala pong reinforcement bibigay na doon. Opo. Nako, naman yata yung reaction nila. Actually, hindi naman to first time na narinig natin itong kasunduan, kung kasunduan man, itong usapan ni Presidente Duterte tungkol sa BRP Sierra Madre. O kita nyo mga kababayan, sinungaling kagad. Sinungaling. Mga kababayan, ako, medyo marunong naman ako mag-research sa internet. Medyo mahusay naman ako maghanap ng mga balita. Pero mga kababayan, wala po akong nakita na merong binanggit sa media
ang Duterte administration nung si Digong pa yung presidente na merong gentleman's agreement. Sinungaling si Amy Marcos. Kailan pinablik yung gentleman's agreement? Ngayon lang yan. Ngayon lang yan, di ba? O kayo, dyan po sa 700 na nanonood ngayon. O, kailan nyo narinig yung gentleman's agreement? Di ba ngayon lang yan? O kailan nyo narinig na nagkaroon ng balita na nagkaroon ng kasunduan si Digong tsaka si Xi Jinping na tubig, pagkain lang yung pwedeng dalhin sa BRP Sierra Madre. Walang ganun, di ba? Ngayon lang yun eh. Tapos itong sinasabi ni Amy Marcos na hindi, matagal na nating alam yan. Boba! Hindi nga. Trillanes. Ito, yung request mo. Di ba nagre-request si Trillanes na na magkaroon ng probe. Ito, tatanga-tanga lang, Wala naman, di ba? Wala daw eh. Kay Harimau ko lang narinig yan eh. Tapos ngayon, sabi na Amy Marcos, matagal na namin naririnig yan. Wala namang ganun na. Sinungaling. Kung gaano kahaba yung baba mo, ganun ka kasinungaling. Especially nung hindi ka pa nareretoke. Nakita niyo yung picture niya dati? Nung hindi pa nareretoke yung mukha niya. Sobrang haba eh. Sige. Bibigay yun. Opo. Naku, OA naman yata yung reaction nila. Actually, hindi naman to first time na narinig natin itong kasunduan, kung kasunduan man, itong usapan ni Presidente Duterte tungkol sa BRP Sierra Madre. Kasi practical lang yung pinag-usapan nila. Ang nadinig ko kay Secretary Lorenzana dati at pati si General Centino na lalaman to, kaya dapat siguro interviewin sila dahil narinig ko lang mula sa kanila at mula din. Yan na. So ngayon malinaw. Hindi naka-public. Yung nagsabi lang sa kanya, yung mga tauhan ni Digong na si Lorenzana, tsaka yung isang binabanggit niya. So ibig sabihin nun, hindi naka-public. So ang punto dito, matagal na palang alam ni Amy Marcos to. Matagal na palang alam ni Amy Marcos na merong gentleman's agreement. So bilang isang committee ng Foreign Affairs, dati ka pa nag-imbestiga. Hindi nga, di ba? Kuya Takero, live ba to? Hindi to live. Joke lang ha. Yun nga mga kababayan, kita mo napakasinungaling. So ngayon, malinaw ngayon mga ka-streetwise na yung pinaka ano ba yung tawag doon? Yung hindi fate nakalimutan ko na. Yung pinaglalaban dito ni Amy Marcos, hindi sa Pilipinas, kundi sa mga Duterte lang. Correct, mag-hearing na lang. Ma'am Rowena, di ba? Mag-hearing na lang tayo. Dami pong sinasabi dyan eh. Kahit na bias ka, mag-hearing tayo. Ngayon lang kasi, nilaglag na ni Harimau, di ba? Kita mo, di ba? Kaya ngayon, si Harimau, todo tanggol ngayon sa sarili niya. Kita niyo si Harimau ngayon, hindi na mapakali. Di ba? Kung ano-ano na sinasabi ni Harimau ngayon. Sige, continue natin. BRP Sierra Madre. Kasi practical lang yung pinag-usapan nila. Ang nadinig ko kay Secretary Lorenzana dati at pati si General Centino na lalaman to, kaya dapat siguro interviewin sila dahil narinig ko lang mula sa kanila at mula din sa kay Ambassador, Ambassador Wang Xiyan, yung Ambassador ng China. Na dati raw, nung kay Presidente Duterte, nag-uusap sila. Malaking bagay kasi nag-uusap sila at ang sabi naman ni Presidente Duterte, nakikisuyo siya na pwede ba, wag nang guluhin yung mga Pilipinong nagdadala ng pagkain, damit, pangangailangan dyan sa mga kapwa sundalo. Tama ba yung narinig ko? Si dating Pangulong Duterte nakikisuyo? Nakikisuyo sa mismong exclusive economic zone natin? Bakit tayo makikisuyo? Sa atin yun. Hindi ito dapat sa Committee ng Foreign Affairs Tanga eh. Actually, hindi lang yan yung ginawa niya. Meron pa. May mas malupit pa siyang ginawa kanina. Pero grabe, no? Proud na proud pa talaga si Super Tae na hindi nakisuyo si Duterte. Nakisuyo yung yung shota ko. Nakisuyo yung DOM ko.
na sana mga na wag nang harasin yung nagre-resupply mission ng pagkain tsaka tubig. Ay, kaloka! Ay, wag ka ba? Sa BRP Sierra Madre, wag nang bulabugin, wag nang hinaharas, wag binubuntot, at pumayag naman yung mga Chinese. Kasi sa totoo lang, ang problema talaga sa scrap list, maraming claimant. Hindi lang naman ang Pilipinas din hindi rin lamang ang China. Isang katutak na tayo nagkiklaim sa Second Thomas Shoal dahil yung Vietnam, kiniklaim din yan, pati yung Taiwan. Pagkatapos doon sa First Shoal at doon sa iba pang rocks, kasi marami-rami yan Malaysia at Brunei, claimant din. So medyo karambola talaga ang claims yan kung tutuusin. Ngayon, Hindi karambola yon. Hindi karambola yon. Alam nyo, ang gusto lang ng Pilipinas, masunod po yung UNCLOS. Walang karambola doon. Ayun lang po ang gusto ng Pilipinas. Kung ano yung napanalunan natin sa arbitral ruling, doon nga po sa UNCLOS, ayun lang po yung kukunin natin. Wala tayong ibang kukuning iba. Well, kung may mga ibang bansa na hindi pabor doon, so mag-file din sila ng kaso sa UNCLOS. And then mga kababayan, to be for your information lang mga kababayan, nung nag-file po tayo ng kaso sa UNCLOS, hindi po lahat na panalunan natin. Meron po tayong mga lugar po sa West Philippine Sea na natalo tayo. So yun mga kababayan, tinanggap natin yun. Yung sinasabi na Amy Marcos na magulo, ang daming claimant, walang claimant. Ang kukunin lang natin yung sa atin. Kung ano yung sa atin. Continue. agresibo yung Pilipinas at yung China. Ngayon, para sa akin, practical lang yung kasunduan na hayaan muna na magpadala ng pagkain at pangangailangan sa mga Pilipino ron. Ngayon, yung pagdududa ng China, kasi wala nang tiwala sa atin dahil nga sa EDCA, masyado daw tayo biglang pro-American, yung 360-degree turn ng Marcos administration makatapos kay Duterte, anti-China na ang posisyon. Ayan, nagkainitan na. At imbes na matiwasay at maayos na nakakapagpadala ng mga tubig, ng mga pagkain, ang nangyari ngayon, talagang hindi na pinapapunta dahil ang duda nila, construction material, semento at pagpapalaki at pagiging permanente ng BRP Sierra Madre ang ginagawa ng Pilipinas. So, anong problema doon? May problema ba doon? Kung inaayos natin yung BRP Sierra Madre, may problema ba tayo doon? Sa tingin ko naman, wala naman, di ba? Takinan to. Ano to? Tawag dito? Chairman ng Foreign Affairs, ganun to mag-isip. Ay, ano yan? So, tsaka bakit, ang tanong kasi dito, bakit nyo tinatakot yung mga tao sa gera? Alam nyo kung gaano katanga yung mga DDS? Di ba? Ang mga DDS, di ba, magbabanggit yan na, ay, makakagera na. O kayong mga gusto sa gera, lumusob kayo doon. Ang tanong, wala namang may gusto ng gera. Yung mga DDS lang. So, ang ginagawa ng DDS, tinatakot nila yung sarili nila. Ako hindi ako natatakot kasi hindi naman makakagera. Pero itong mga DDS, o mga warmonger kayo, kayong mga supporter ni Kuting, mga warmonger kayo, gusto niyo ng gera. Pero yung narrative ng gera, nagsimula naman sa kanila. Kita nyo katangahan, mga sinto-sinto talaga, no? Sige, continue nga natin. Ito kasi ang dapat natin intindihin yung sinasabing exclusive economic zone. Diba? EEC ang tawag dyan, ano? Pag narinig kasi natin exclusive, parang sa atin lang. Pero ang totoo, exclusive to exploit at gamitin ang natural resources. Pero yung ibang bansa, pwede pa rin talagang dumaan-daan dyan, mag-freedom of navigation. At Oy, I mean, magkaiba yon. Magkaiba yung exclusive economic zone na pwede tayong mag-exploit ng mga kayamanan na pwede natin makuha doon sa mga dumadaan. Magkaiba yon. Iba yon. Kita nyo mga kababayan, yung narrative nito, narrative din po ni Roque. Nililito niya yung mga tao sa EEZ doon po sa teritoryo. Admitted naman na hindi naman talaga teritoryo yan. Exclusive economic zone ng Pilipinas yan. So ibig sabihin ba nun na porket exclusive economic zone lang natin yan, pwede na pumasok yung China doon? Hindi ganun yon. Kita nyo, sobrang boba. Di ba nililito niya yung mga tao So ngayon, ulitin ko lang.
So porket ba na exclusive economic zone natin yan, ibig sabihin ba nun na okay lang na may Chinese doon? Kaya nga exclusive economic zone natin yan, may karapatan tayo kung sino yung mga pwedeng pumasok doon. O ngayon, nakikita natin yung mga Chinese nangingisda. So karapatan natin pagbawalan sila. Kasi nga, exclusive economic zone natin yun. O meron tayong mga ebidensya na yung mga Chinese naninira po ng coral reef. O exclusive economic zone natin yun. So karapatan natin paalisin sila. Wala tayong teritoryong kinukuha doon. Totoo naman yun. So ibig sabihin ba nun, pwede na pumasok yung Chinese sa atin? Kung tayo kaya gumawa ng ganun sa kanila, pwede ba yun? Pwede ba yun? O kung sinasabi mo na, exclusive economic zone lang pala ng Pilipinas yan, so tayo rin pala, pwede rin pala tayong pumasok sa loob po ng exclusive economic zone ng China at mangisda tayo doon na hindi tayo pagbabawalan. Nagets yung mga kababayan? Narrative ni Harry Roque itong sinasabi niya eh. Hindi, totoo yan. Hindi, yung nasan ba utak mo super tayo? Yung utak niya po, Gardosap, nasa baba. Nasa baba. Nung una matalino to si Aimee. Matalino nung una yan. Kasi di ba yung utak nga nasa baba. Yun nga lang nagparitoke. Nagpatapyas. Ayun. Naging sinto-sinto na. Kasi nga yung utak nasa baba. Nung nabawasan ng utak. Di na nga. Saka, pwede pa rin lumipad over that. So, itong pagkaintindi natin ang exclusive sa kayamanan, di ba? Yaman bayan yan. Pero, hahayaan ng ibang bansa na dumaan pa rin dyan. Kaya alam mo, nagtayo na sila doon ng mga isla nila, hindi ba? Ayan ang talagang bawal. Yan talaga ang hindi karapat-dapat. Kasi marami nang ang claimants. Kung titignan mo mula sa Palawan, talagang magugulat ka, hindi na ordinaryong base. Kundi, parang kang tumitingin sa Makati, alam mo yun, ang tataas na ng mga gusali, 6 stories high. May sabi 7 stories high. May mga airport. Ito nga yung problema natin. Kasi kasalanan rin natin to noong 2012, naniniwala tayo yung nabola sina Senator Trillanes o ating presidente Noynoy noon. Ewan ko kung sinong nabola o nagpadala na yung mga Amerikano daw tutulong sa atin. Biglang nawala natin yung ilang claim natin. Naisahan tayo ng mga incheck, inakupahan ng todo. Ito ngayon sa Ayungin o yung Scarborough Shoal, inakupahan ng todo. Wala namang kilos yung kano. Ayan. So ito yung narrative talaga po ni ito talaga yung narrative talaga ni Harry Roque. Paras na paras sila ni Aimee Marcos. So ngayon, kaya kinall out kasi ni Trillanes itong si Aimee Marcos. Kasi nga binanggit ni Aimee Marcos si Trillanes diyan po sa interview na yan. So una, iba pa kasing politika nung panahon na yon. Kasi aminin naman natin o hindi. Hindi naman kasi tutulong ang Amerika sa atin kung wala sila pakinabang sa Pilipinas. Totoo 'yun. Nung mga panahon na 'yon, hindi pa talaga threat sa Amerika yung China. Ngayon threat na. So, meron na political will. And then mga kababayan, nung panahon din po na 'yon, wala pa namang UNCLOS ruling. At saka Scarborough Shoal na sinasabi, bakit nakuha na ba yung Scarborough Shoal? Nakuha na ba? Hindi pa naman, di ba? O yung mga buildings diyan po sa Spratly Islands, panahon po ni Gloria yan, nagsimula na yan. Actually, panahon pa nga ni panahon pa nga ni ERAP yan eh. Kaya nga sinadsad yung BRP Sierra Madre diyan kasi nga nagtatayo na nga po ng outpost yung yung China diyan eh. Kita niyo mga kababayan, Trillanes ito yung dinider mo na mag-probe. Good luck. Ay, masakit ang ulo ko dito. So yun mga kababayan, so kayo mga ka-streetwise, ano masabi nyo nga po dito sa dare ni Trillanes kay Aimee Marcos? Naniniwala ba kayo na kakagat si Aimee Marcos kay Trillanes? Sa tingin ko hindi. Kasi alam nyo naman si Aimee Marcos, may pagkamaldita yan eh. Ang sasagot lang yan kay Trillanes, bakit? Who you? Sino ka? Ganoon lang yan eh. Maldita yan eh. So yun, no? Pero mga kababayan, dyan po sa Team Replace, ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Aimee Marcos? So, obvious naman talaga mga kababayan na naboba talaga.
Boba talaga, no? So, yan, no? So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? And then, dyan po sa 765 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to.